we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa Actually, basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. For today's Dawn Watch prayer meeting. For today. Sige po, ate pong basahin sa ating teksto po ngayong hapon na ito sa James chapter 1 verse 2 hanggang 8. Sabi po sa nasusulat, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nalulumbat. Subalit, ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang mga nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sige po tayo po'y manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa hapon na ito'y muli kami nagasama-sama, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna sa aming pag-aaral ngayon, Lord God, na may buksan mo ang aming isip at puso. At matanggap namin, Panginoon, ang iyong salita at may apply rin po namin sa aming araw-araw na buhay, Panginoon. Lord, now my Lord, ay maunawaan din namin ang nais mong ipahayag sa amin, Lord, at matutunan namin, Lord God, kung ano po yung dapat namin gawin sa pagsunod at pamumuhay namin nakasama ka, Panginoon, bilang iyong mga taga-sunod, Lord God. Maraming salamat din, Lord God, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng pagpapala, ng kapayapaan, at ng kasiyahan, Panginoon, kaaliwan sa aming buhay, Panginoon. At Lord, I pray, Lord, ano man nakikita mo, Lord God, na karamihan sa aming puso, pakalinisin mo po ito, Panginoon, upang maganap namin ang iyong kalooban, Lord God, at walang makakapigil po sa amin, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, Lord God. And I pray din, Lord God, na ano man po yung matutunan namin ngayon ay magkakaroon kami ng pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po muli. Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, sa gawain na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang aking topic po today ay standing firm in times of testing. Ayan. Kadalasan po kasi ang approach po ng mga ilan o pananaw po ng mga bagong Kristiyano ay kapag naging Kristiyano ka na, wala na tayong mararanasang problema. Pero, ang katotohanan po, ang buhay Kristiyano po talaga ay yung buhay po na pananampalatayang sumusunod po sa Panginoon at sa bawat season po ng ating buhay, siya po ang siyang naghahari po sa atin. So, hindi na po tayo nakafocus po o nakatuon doon sa problema ng buhay natin. Kundi si Jesus na po yung ating focus, ating kinikilala at yung relasyon po natin sa Panginoon. Amen? At mula nang tayo po ay magdesisyong manampalataya kay Kristo, nagsimula na po ang ating journey of spiritual growth po. Nakasama po ang blessing at ang challenges po sa ating buhay. So along the way, our faith will be tested through difficulties, disappointments, temptation, and uncertainties. So this moment of testing are not sign that God has abandoned us. Instead, ito pong mga testing na ito ay opportunity po for Him to strengthen our faith, shape our character, and draw us into a deep relationship with Him. So, ang mature po na Kristiyano ay hindi po nasusukat sa kung karami na po bang trials niya sa buhay o kakaunti pa lamang po. Ito po ay nasusukat sa kung paano ka po nag-respond doon sa mga trials na yon. Kung meron ka po bang natutunan at may nabago po sa iyong buhay. Ayan po. At sa ating teksto po ngayon, tinuturo po sa kung paano po tayo mamumuhay ng may matatag na pananampalataya.
sa gitna ng pagsubok ng buhay. Na imbis po tayo po yung magpakalunod sa lungkot, sa takot, at sa pag-aalala, we are called to stand firm. Seek God's wisdom and trust Him wholeheartedly. Ayan. So, ang ating tema po ngayon is, how can we remain steadfast when our faith is tested? So, paano nga po ba tayo mapapanatiling matatag kapag sinusubok po ang ating pananampalataya? So, ang ating unang point po is embrace trials with joy. Sabi po sa James 1:2-4, balikan ko lamang po mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. So dapat po meron tayong joy kapag tayo po ay dumaranas ng trials. So, trials, it is a test and also strength ng ating faith. So, God allows strength para po mapakita natin yung totoong pagtitiwala po natin sa Panginoon. At ayun nga po, para mapalakas po at mapatatag tayo. So, just as gold is refined by fire, our faith becomes stronger when it is tested. So, trials are not meant to destroy us, but deepen our dependence on God. So, sabi po sa 1 Peter 1:7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Ayan. So, ang trials po, parte na po talaga siya ng buhay ng Kristiyano or unbeliever pa man po, kahit di pa po tayo nung nakakakilala, meron na po tayong mga trials. Ang kaibahan lang po, sa ngayon, meron na po tayong Panginoon na maaasahan po natin sa ating buhay, sa ating mga trials. So, perseverance develops spiritual maturity. So, paraan po ba tayo lalago? So, dahil po sa trials na yan, ay nagkakaroon po tayo ng paglago. So, we continue trusting God despite of hardship. We develop endurance. Ayan. So, this perseverance shape our character and help us become spiritual mature instead of remaining spiritual immature. So, dito po talaga, hinuhubog po tayo yung ating characters kung paano po natin mapapamalas. Unang-una po is yung fruit of the Holy Spirit. Kung, ayun nga po, siya po ang hahayaan natin, yung Spirit po ang hahayaan natin manguna sa ating buhay, sa kung paano tayo mag-react, mag-respond sa mga trials na yan. Meron po bang self-control? Meron po bang kindness, love, peace, joy, goodness, faithfulness, gentleness, or patient po ba tayong naipapakita sa gitna ng mga pagsubok na iyon? So, ito po ay napakahalaga na kung kaya po natin na magpalit po sa Holy Spirit, nagkakaroon na po ng pagbabago sa atin at nagiging mature po tayo spiritually. So, God's purpose in trials is to make us complete in Christ. So, God uses every trials to mold us into the image of Christ. So, ang goal po talaga ni Lord, hindi naman po tanggalin yung problema sa buhay natin kapag tayo po ay nanampalataya sa Kanya. Ang goal po ng ating mga trials is to transform us po para maging katulad po ni Kristo. At yun nga po, nare-reflect po natin yung character ni Jesus Christ sa kung paano po tayo araw-araw nabubuhay at paano po natin kinakaharap yung mga problema po natin. So kung patuloy tayo mag-a-apply po ng ating mga natutunan sa katuruan ni Jesus sa pagharap po ng mga to, unti-unti po talaga magta-transform po ang ating sarili, ang ating pamumuhay. We become Christ-like. Amen? At minsan makikita mo rin yung kaibahan po talaga ng dating ikaw sa ngayon. Na kapag napapractice na po natin yung way na itinturo ni God kung paano tayo mag-handle ng problems, ayun, mas nade-develop tayo at
nagiging katulad nga po tayo ni Kristo. So, share ko lamang po maikling testimony back when I was in high school po. Di po ba uso dati talaga kapag may activities, may mga groupings, at yun nga po, yung teacher din yung nag-a-assign. And then, yung part po kasi, pinaalala to ni Lord po nung ginagawa ko tong preaching na to. Just to illustrate din po talaga na di ba po, once na may activity, start with planning, and yun nga po nung nag-gather na kami, may 2 girls po sa grupo na nagpapanik. At hindi naman po yung, kumbaga, namomroblema sila kasi yung grupo na napunta sa kanila is hindi daw maayos, ganyan. So, ako nag-o-observe lang po, pero mostly kasi sa amin is mga boys. So, yung mga boys po na yun is yung klase ng student na hindi nagdadala ng notebook, hindi nagdadala ng ballpen, ng bag, alos. So, namomroblema sila paano magiging success yung aming gagawin dahil sa sitwasyon, dahil sa grupo na nakasama nila. So, time na po din napansin nila na bakit ang tahimik ko, chill lang ako. Then sabi ko, bakit hindi na lang tayo mag-focus sa dapat gawin, sa preparation, sa paggawa ng script, iba po ng mga dapat gawin. Then ginawa nila akong leader that time. And I'm so amazed po dahil sinamahan po ako ng Panginoon sa activity na yun. So yun po kasi is radio broadcasting, so medyo mahirap po talaga siya. Pero nairaos naman po sa tulong ng Panginoon. At ayun po, nakita ko po doon yung difference po ng pag-approach po talaga sa isang situation. Kung ikaw ba ay magre-respond in a way na mag-focus ka dun sa kakulangan mo, sa kakulangan ng kapaligiran mo, o doon ka sa susunod ka na lang sa pinapagawa ni Lord at siya na ang bahala na umassist sa'yo, siya na ang bahala magbigay ng kaalaman sa'yo, di po ba? So, dito po nakikita ko yung lesson doon is huwag po tayong dedepende po talaga sa sarili nating kakayahan. Lagi po tayong mag-focus doon sa ano po yung kayang gawin ng ating makapangyarihang Diyos, di po ba? So, may mga tao rin po kasi na nagko-question pa po sa kanilang sarili, sa kanilang sitwasyon, di po ba? Imbis na, ayun po, mag-focus na lamang po sa pagsunod sa Panginoon. At idalangin po, i-cover po ng prayer yung anuman pong situation nila. So, ayun po, moving forward po for the second point is how to remain steadfast. Paano po tayo mapapanatiling matatag sa pananampalataya? Number 2 is seek God's wisdom. So, we recognize our need for God's wisdom. Napaka-importante po na meron tayong pagnais po na malaman yung wisdom po galing kay Lord. Di po ba? So, trials often leave us confused, uncertain, pero ayun nga po, instead na mag-rely tayo sa sarili nating kaalaman, sa kaisipan natin, sa nakikita natin, sa sitwasyon, dapat po mas sinisik natin yung wisdom galing kay Lord. Na merong gagawing extraordinary si Lord sa ating situation, di po ba? So how do we rely on His will na magaganap po sa sitwasyon mo at hindi po yung sarili mong pagpaplano lang. So, kaya nga po mag-ask po tayo sa Kanya, sabi nga po sa Jeremiah 33, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. So, ask God confidently because He gives generously. God invites us to ask Him wisdom, so depend on God's guidance instead of your own understanding kasi human wisdom po is napaka-limited, but God's wisdom is perfect. So as we trust His guidance through scripture and prayer, He directs us to make decisions to honor Him and to do His will. So may mga pagkakataon po talaga na makakaramdam tayo na stuck na yata ako, hindi na ako makausad, wala nang solusyon dito, pero tandaan po natin, ang solusyon po ay nasa Biblia. Ang solusyon po ay nasa salita ng Diyos. Kaya kailangan po natin is
Ayun po, ito po kasi talaga yung manual po natin sa buhay. Ito po yung nagpapahayag sa kung ano po yung dapat na direksyon na dapat nating tahakin. So, hindi lang po tayo dasal ng dasal, dapat po ay may action po tayong ginagawa at pakinggan din po natin yung salita po ng Panginoon. At may mga pagkakataon pa po na sinasabi po ng ilan, Lord, nandyan ka ba? Hindi kita maramdaman, Lord, iniwan mo na ba ako? Ang tahimik mo naman, Lord. Pero hindi po totoo yun. Trick lang po talaga ni Satan yun sa atin para magkaroon tayo na, ma-discourage po tayo. Pero ang totoo po, lagi po natin kasama ang Panginoon. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. At isa po yan sa pangako niya. Kaya lagi niyo pong tandaan na hindi niyo man po maintindihan yung nangyayari po sa inyo sa ngayon, o may pagkakataon man po na naguguluhan kayo, pero once na isinurrender nyo na po sa panalangin, ibinigay nyo na po kay Lord. Pagkatiwalaan nyo po yung kanyang salita. So, be still na lamang po and wait patiently. Amen? At sa pangatlo po nating points, how to remain steadfast in our faith despite of the trials. Trust God with unwavering faith. Ayan. So, pray with confidence. Wala pong pagdududa. Huwag po nating pagdudahan ng ating pinapanalangin. Lagi po tayong maniwala na papaganapin po ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Amen. So, faith believes that God hears and answers our prayers according to His perfect will. So, doubt causes us to hesitate, but faith rests in God's goodness and faithfulness. Kasi po, yung divided heart po talaga nagli-lead po sa instability. Magkakaroon po ng unstable po talaga sa ating paniniwala. So, sabi po ng verse na ito talaga, kinompare niya po yung taong merong doubt sa isang wave. Di ba po? Na mayroong doubt is nagpapaagos-agos lang sa wave o sa hangin. So, when we consistently waver between trusting God and trusting ourselves, we become spiritually unstable and unshaken po talaga sa circumstances na yon. Kasi po, mas dumedepende ka na po sa sarili mo kaysa po kay Lord. So, dito na po tayo madalas bumabagsak. So, kailangan po patuloy lang po tayong maniwala at maghintay sa Panginoon. So, steadfast faith is rooted in God's unchanging character, not in changing situation. Nagbago man po yung sitwasyon mo, pero ang Panginoon po ay hindi po nagbabago. Tandaan niyo po yan. So, even when life is difficult, believers who trust God remains faithful because they know He is in control. Siya po ang may control. So, isang bagay po na dapat natin pagtuunan din po ng pansin, kapag tayo po ngayon may relasyon na sa Panginoon, dapat po lagi po natin siyang kinikilala kung sino siya. Pinapaalala po natin yung sarili natin kung sino po ang Panginoon. Kasi kadalasan po pag may problema, nalilimutan na po natin kung sino si Lord, di po ba? So, balikan po natin. Focus po tayo sa kanyang salita, sa Word of God. At kilalanin po natin, ano ba yung mga kayang gawin ni Lord? Sa mga story sa Bible, history po yan. Naganap po yan. So, ano po yung mga pinagawa niya dati na for sure magagawa niya rin sa buhay mo, di po ba? So, siya po ay all-powerful, all-present, all-knowing po ang Panginoon. So, alam niya po yung ating sitwasyon at nakahanda rin po yung solution na po doon sa iyong problema. So, kapit lang po tayo sa Kanya, mag-trust lang po tayo sa Kanya, at lagi pong isa-isip na hindi po tayo nag-iisa sa laban po ng buhay. Kasama po natin ang Panginoon. Ano man po ang mangyari, mabuti po ang Panginoon. Tandaan niyo po yan. At iwan ka man po ng mga taong inaasahan niyo po na hindi kayo iiwan, pero ang Panginoon ay tapat po sa kanyang pangako. Amen. So, nais ko lamang din po for conclusion, ang sabi po sa Isaiah 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So, lagi po nating i-cover sa panalangin, anuman po yung season ng ating buhay, ang Diyos po ang nag-iingat sa atin at patuloy po tayo sa pagsunod at pagtiwala po sa Panginoon. At siya po yung magturo din po sa atin ng maraming bagay po upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. So, every believer will face times of testing, trials, but
God never wastes our trials po. So He uses them to strengthen our faith, develop perseverance, and produce spiritual maturity. So during this season, we must seek God's wisdom and trust Him without wavering. So we respond with joy. Di po ba? Ask His guidance and remain steadfast in faith, because we believers who stand firm no matter what comes in our life. So lagi lang po tayong matatag sa ating pananampalataya. So yun lamang po yung nais ko pong i-share ngayong gabing ito. Sana po marami po tayong napulot na aral sa salita ng Panginoon. At sige po, tayo na po'y manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong turo po ngayong araw na ito, Lord God. Ikaw po ang siya mag-ari sa aming buhay, Panginoon. Naway, Lord, ay maging matatag kami sa aming pananalangin, aming pananampalataya sa inyo, Lord God. At lagi po, Lord God, pagkatiwalaan namin ng iyong mga pangako at mga salita, Panginoon. At Lord, alam ko, Lord God, na ikaw ay may nakahanda ng victory sa aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Maraming salamat po sa lubusan mong pagmamahal sa amin at pagpapala, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad, Lord God, at lubos na lubos pong pasasalamat, Lord, dahil hindi ka po nagkulang sa aming buhay. Ito po ang aming pasasalamat, Lord, at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.